Tuloy na ang Pasko, mga ka-wonder. Maligayang Pasko, mga ka-wonder! Kapag sasapit ang Kapaskuhan, hindi lang regalo ang ating pinaghahandaan at hindi lang mga parol at ilaw ang nagpapasaya sa ating mga tahanan. Dahil sa bawat sulok ng Pilipinas, sa bawat kusina sa mga probinsya, may kwento, may halakhak, at may masarap na amoy na nagpapaalala ng dakilang araw. Mga lutuing hindi lang pinasarap ng panahon, kundi bahagi na ng ating tradisyon. Malapot, masarsa, nakatatakam, di ba? Pero this is not your ordinary putserong baka, mga ka-wonder. Perfect higupin tuwing malamig ang simoy ng Pasko, putsero o bulalo. Kakaiba kasi ang lasa putsero Bisaya sa nakasanayan kasi it stands apart from the usual tomato-based putsero. Embutido, hamonado at morcon. Ilan lamang sa mga putahing bida kapag Noche Buena. Pero ang nakasanayan nating morcon, hinubara ng mga taga-Laguna, morkong lalag o hubad. Di sing hirap lutuin pero garantisadong sing sarap din. Ang pambatong kakanin o panghimagas ng Mindanao, nakabilot na parang lumpia at may palamang hinti o minatamis na nyog. Yan ang daral na susubukang ihanda ni Empoy. At para sa ating mga ka-wonder na lola sa Cavite, ipagluluto ko sila ng putahing nasa isang kantang pamasko. Ang mainit na sabaw ng tinola, ibabalik ang kanilang masasayang alaala. I wonder ano-ano ang mga tradisyonal na putahing inihahanda ni Juan tuwing Kapaskuhan. Sa mga nagdaang bagyo at lindol, isa ang Cebu sa matinding napuruhan. Pero hinding-hindi nagpapatinag ang mga Cebuano sa anumang kalamidad. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Nito nga lang Oktubre, ginawara ng Michelin Beef Gourmand ng prestigyosong Michelin Guide ang Lasa Restaurant sa Busay, Cebu dahil sa sarap ng kanilang mga lutuin. Isa sa kanilang pambato, ang all-time favorite ng mga Cebuano, ang putserong Bisaya. Ibahin raw ang putsero ng mga Bisaya, mga ka-wonder. Sa Cebu kasi, ang putsero hindi masarsa, hindi rin kulay pula, pero masabaw. At perfect sa malamig na simoy ng hangin tuwing Pasko. Yan ang putserong Bisaya. Bukod sa bestseller ng kanilang restaurant, pamanang putahe raw ng kanilang lola ang putserong Bisaya. Bahagi na raw ng mahalagang okasyon ng pamilya ang paghahanda nito, lalo na tuwing Pasko. Para sa mga gusto ng mainit na sabaw sa Noche Buena, tuturuan tayo ni Chef Ryan gumawa ng putserong Bisaya. Sasamahan niyo akong magluto ng putsero na walang tomato sauce. Ang putserong Bisaya. Add yung beef shank at saka yung beef meat. Unang igigisa ang pinakuloang buto-buto at karne ng baka sa bawang, luya at sibuyas. Then add natin yung corn at saka yung potato. Yung beef stock yung pinakuluan mismo ng beef shank at saka ng beef meat. Pagkulo, titimplahan ng asin, paminta at patis. Kapag tama na ang lasa ng sabaw, pwede nang ilagay ang pechay. At ang lalo nagpapasarap sa putsero, ang grilled bone marrow o inihaw na utak ng buto-buto. More or less 6 hours pinakuluan ang beef meat saka beef knuckles. If beef knuckles at bone marrow ang gagamitin, mas masebo, mas masarap, mas comforting para sa Cebuano. And this is what we, Bisaya, uses for putsero, unlike sa nakasanayan na tomato-based putsero. Ready to serve na ang putserong Bisaya. Dahil pang malakas ang sarap ang hatid ng putserong Bisaya, isang may pambihirang lakas na Cebuano ang titikim nito. Nang manalasa ang bagyong Tino sa Cebu sa kabila ng murang edad, hindi nagdalawang isip tumulong sa mga kababayang nabaha ang 15 anyos na si J-Boy. Ato na abtan mig baha dito nya nami sa second floor.
kuan na nami sa kuan na to sa Kisami. Pag kuan na to hibas-ubas na gamay girescue mi sa mga uyuan. Sa gitna ng lampas taong baha, di natakot si J-Boy. Padong nami uli kami ng pamilya. Nitago ko sa kahoy niya. Pag sakay lang motor, nidagan ko sa ubos. Nya kuan ako nitong gisakyan ng kuan kanang sakayan. Nya nagdagong salbabida. Adto na ako nang luwas ng mga tao. Dahil walang katumbas na kabayaran ang kabayanihan ni J-Boy, bubusugin na lang natin siya sa isang pinaagang Noche Buena. Kay nakuha naman mo among sayo nga pinaskuhan gikan sa Michelin's Award, kami nasad ang mohatag og pinaskuhan sa atong kawander nga si J-Boy. Siyempre, ang star ng early Cebuano Noche Buena ni J-Boy, ang putserong Bisaya. I wonder. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya. Tuloy ang kasiyahan. Kita miss ng Pasko pag tayo'y kumpleto. I wonder. Maligayang Sana ising init ng sabaw ng putsero ang Pasko mo, J-Boy. Kuan gyang wish ka sa karong Pasko kay kuan gyang maing lawas din kag mga nindot nga Noche Buena. Then kuan gyang katong wish na ako sa katong uban nanabang dito nga matabangan sad sila sa ma-recognize sad sila. Anumang kalamidad o pagsubok ang dumaan, hindi mawawala ang diwa ng Pasko sa puso ni Juan. Lalo't may mainit na pagsasaluhan tulad ng putserong Bisaya ng Cebu. Sa Noche Buena, always present sa hapag ang hamon, queso de bola, lechon at leche flan na panghimagas. Pero kung mamamasko at makikinoche buena sa Laguna, ang siguradong ihahain, morcon. Pero huwag magtataka kung ang morcon kanilang ibinibida. Iba sa nakasanayang morcon ng marami sa atin. Laman ng baka na hiniwa ng manipis, ibinabad sa mga pampalasa at pinalamanan habang nirorolyo. Dahil ang bersyon ng morcon ng mga taga-Kabuyaw, preskong-presko dahil hubad. Yan ang morcon hubad o mas kilala naman sa Binyan na morcon lalag. Morcon din pero hindi siya rolled. So, it's like caldereta or mechado, pero instead na chunks yung beef niya is thinly sliced. Then it still has the same stuffing or ingredient like those sa morcon. Parang nakaladlad. So, unrolled. Sa culinary history nila, mga taga Laguna kasi gusto nila yung masarap pero with the ease of preparation. Impluwensya raw ng mga Kastila ang morcon. Sa Espanya kasi, ang morcon ay isang uri ng sausage o chorizo na ipinapalaman sa bituka ng baboy. Ang morcon namang nakasanayan na natin na nakarolyo, hango sa putaheng roulade ng France at ballotine ng Germany. Nag-originate yan dito sa Pilipinas during the Spanish colonization. During celebratory offerings, sineserve yung morcon ng mga Spaniards sa mga royalties at sa mga visitors nila. Then, inadapt nating mga Filipino ang morcon. Actually, they changed it Kasi ang morcon talaga during that time is a type of Spanish sausage. Ang kawander nating si Roselisa na isang certified cookerist mommy, bagamat excited sa Pasko, hindi raw makapag-all-out celebrate ngayong taon. Ipinagluluksa pa rin nila ang pagpanaw ng kanilang ina. So, hindi ko makakalimutan kasi every Pasko, magkasama kaming nagla-lunch. Ang Pasko ay pagsasalo-salo namin, especially ng mami ko, kung saan ako natutong magluto. Kaya, special sa akin yung morcong hubad. Kinalakihan na raw niya ang morcon hubad sa mesa tuwing Noche Buena. Naging banding na rin daw nila noon ng paggawa nito kasama ang kanyang mga kababata. Nung kabataan namin, doon kami nagsasama-sama din ang aming magkababata, no? Lalo na yung Pasko,
ganyan, magkakainan kami. Kahit may mga kanya-kanya kaming handa, magkakainan pa rin sa kanya-kanilang bahay o sa kapitbahay, ganyan. Then, nagsasalo-salo kami. So, masaya. Kahit malayo-layo pa ang Noche Buena, isi-share na sa atin ni Rosalisa ang kanilang heartwarming recipe ng morcon hubad. Ang karne ng baka, imbes na hiwain ng manipis at palapad para mairolyo, hihiwain na lang ito ng maliliit para madaling maluto. Saka imamarinate sa toyo at kalamansi sa loob ng 30 minutos o hanggang magdamag para mas manuot ang lasa. Ang special technique pa ni Rosalisa, pagkatapos i-marinate, ipiprito pa ang karne at atay. Piniprito siya kasi para yung moisture niya, no, mag-lock. Sunod namang magigisa para sa sarsa ng morcon. Sunod ang karne ng baka at taba ng baboy. Bahagyang sasabawan, saka isasama ang tomato sauce, pickles at paminta at pakukuluin hanggang lumambot ang karne. Ang iba pang sangkap na gulay ng morcong hubad, hinihiwa ng maliliit o pa-cubes. Pwede na po natin ilagay ang ating carrots. Ayan. Hiniwa-hiwa ko lang po siya ng ganyang kaliliit. Isunod ang atay, hotdog, bell pepper at keso, saka hintaying lumapot ang sarsa. Maghiwa na po tayo ng itlog. Ito po yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating nilutong morcon. Dahil matrabaho at mabusisi ang paggawa ng original morcon o kahit pa ng ibang bersyon nito, hindi ito pang araw-araw na ulam at inilalaan sa espesyal na okasyon gaya ng Pasko. Matapos ang mahaba-habang paghihintay at mabusising pagluluto, ready ng special morcon hubad. Hep, hep, hep! Bago mo ihain yan sa amin, Rosalisa, kailangan mo muna ng mga kasalo. Just like the old days! Eto na. Eto na nga, yung hinihintay natin. Yes, di ba? Noche Buena. Nasama-sama tayong tatlo. Friends forever. What happened and happened. Sad or happy. Eto na. Ako muna. Luto na ang ating morcong hubad. Surprise! Hello. So, ayan, for you. Alam ko na, sabi ko na, iiyak ka talaga. Bago pa magkaiyakan, tikman na ang morcon hubad. Pag nakita namin yung morcong hubad, nasa pagkabata na naman kami, kukuha kami ng bahaw. Sinangag, magsasalo-salo, ipapainit namin hapon sa gabi. Yun pa rin ang ulang hanggang sa kinabukasan. Yes. Lambot. Tsaka, Yung lasa. oo, ganun pa rin. Hindi siya ganun maalat. Sakto lang. Ang bawat lutuin may dala-dala ring alaala. Hindi ko kasi mapagpapalit yung kabataan namin. Kasi nga, hindi kami magkakadugo, pero tinuring namin yung sarili namin na magpipinsan, magkakapatid. Hindi lang daw tiyan ang nabubusog ng morcong hubad ni Rosalisa, pati raw ang pusong nangungulila ngayong Pasko. Ang malaking bahagi ng Mindanao binubuo ng mga pamayanang Muslim. Pero gayunpaman, pagsapit ng Disyembre, hindi man nila ginugunita ang Christmas. Bukas naman silang mag-spread ng pagmamahal sa mga kapatid nilang Kristiyano. Kaya may ilang pagkain silang tila ba nakikipamasko. Ang ka-I-wonder nating yakan na si Mia, may dinala ring panghimagas dito sa Maynila mula pa sa Basilan. Lumpiang ubod yarn o Shanghai, ito ay daral, isang tradisyonal na panghimagas ng mga tausog at yakan.
May hawig sa lumpia pero nag-uumapaw sa palamang minatamis na niyog. Daral ko, mabenta rin, lalo na pag Pasko. Kasi yung mga Christian, bumibili rin sila para gawin nilang handaan. Ang sarap ng daral, nakarating na sa aking hometown sa Bulacan. For today's video, ipagluluto ko kayo ng daral. Unahin na natin ang magiging palaman o yung tinatawag na hinti, minatamis na niyog o bukayo sa atin. Ang una natin ay ang asukal na pula. Ang sunod dito ay ang tubig. Ang gagawin natin dito ay ika-cameralize natin. Haluin ang asukal para hindi masunog. Isunod ang pinatuyo at pinulbos na niyog. At syempre pa mga ka-wonder, para lumapot ay magtutunaw tayo ngayon ng harina. Ito, habang pinapalamig natin yung hinti, ngayon ay gagawa tayo ng pambalot niya. Okay? Paghaluin lang ang harina, tubig, haluin, tsaka isunod ang mantika. Nakakaseryoso pala paggawa ng, di ba, ng lumpia wrapper, no? Guys. Tsaka lulutuin sa mainit na kawali na parang manipis na pancake. Bear with me, mga ka-wonder. First time kong gumawa nito, pero sinisigurado ko sa inyo, with love ang niluluto kong daral. Okay, mga ka-wonder, ngayon ay tapos na tayo at medyo paggabi na rin at mga ngaruli na tayo at mamimigay tayo ng daral. Let's go! At dahil special ang daral, special din ang ating mga pagbibigyan. Ang mga men in uniform na handang umalalay sa mga mamamayan sa kalsada, busugin natin ng daral. Meron po kaming gift sa inyo from I Wonder. Ay, thank you po, sir. Napakasarap niya kasi alam niyo kung bakit, sir. Ako ang nagluto niyan. Ay, ganun ba? Yes. Kumusta? Ano lasa? Napakasarap, sir. Beer. Merry Christmas, I Wonder! Merry, 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 Merry Christmas. Sir! Dahil ikaw ay napakasipag mo at ikaw talagang nagsisilbing nagmamando dito sa lahat ng mga tumatawid, may maagang pamasko sa iyo ang I Wonder. Tanggapin mo to at special yan. Ako ang nagluto yan. How is it? Sarap po, masarap. Ano lasa? Nasa galing kay Emperor na artista. Merry, 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 Merry Christmas. Ang sarap ng pagkain pang Pasko. Pinagbubuklod-buklod ang lahat sa pagkainan. Magkakaiba man ng mga paniniwala, magkakasama rin sa saya ng Kapaskuhan. Sa lahat ng okasyon na meron tayo, pinaka-espesyal ang Pasko. Noong nakaraang taon, nakipasko tayo sa mga bata sa Mother Teresa Spinelli Treasures Orphanage sa Cavite. Ala ito? Ay, gusto mo to? Sinabi ko, ate, nakakatawa naman. Pero dahil ang Pasko ay hindi lamang para sa mga bata, mamamasko naman tayo ngayong taon sa Angel of Hope, Home for the Elderly sa Dasmariñas, Cavite. Isang tahanang pinuno ng pag-asa at pag-aaruga sa mga matatanda. Isang aircraft mechanic ang nagsimula nito. Graduate ako na aircraft mechanic, so hindi ko siguro na-career. So nag-work ako sa hospital for 10 years, tapos nag-manage ako for 3 years sa home care din. After that, nag-stand ako ng sarili ko. Kasi before, yung mother ko kasi alaga ako. So talagang nag-decide ako na mag-stand ako kasi na-adapt ko yung work ko sa home care din talaga. Pama mga lola ang residente ng Angel of Hope Home for the Elderly. Hindi nabibigyan ng sapat na oras ng kanilang pamilya dahil sa trabaho. Tuwing Pasko, dumadalawang ilang pamilya para makasama ang mga lola. Kahit simple, may mga pagkain silang pinagsasaluhan.
Dahil request ng mga lola ang manok para sa kanilang early Noche Buena, ang aking iluluto. Tinolang paa ng manok na may mainit na sabaw. Unahin natin, syempre, ang luya para malasang-malasa. Matapos igisa ang sibuyas, bawang at luya, sunod na ilalagay ang paa ng manok. Dami 2 kilo yata ito. Dahil ito yung matagal palambutin, ilalagay na natin yung ating papaya. Habang pinapalambot ang papaya, ilagay ang mga pampalasa tulad ng patis at paminta. Takpan at hayaang kumulo at maluto ang chicken feet. Bigyan na natin malunggay para healthy. Kung may tinolang manok, dapat may panghimagas din. Sa paggawa ng aking buko egg pie, pakukuluan muna ang laman ng buko sa sabaw nito at titimplahan ng gatas na kondensada at evaporada. Habang hinihintay nating kumulo, pagaluin ng mga sangkap tulad ng harina, sabaw ng buko at itlog. Saka isasama sa laman ng buko. Hahaluin hanggang sa lumapot. Saka papahira ng butter ang lalagyan para hindi manikit. At ready to serve na ang buko egg pie. Sabay-sabay sa lubungin ng Kapaskuhan, pamilya at kaibigan ay iyong Wow! Masarap! sa piling mo. Matamis na pagmamahalan, mas pinasal. Tuwing Pasko, hindi lang ang Christmas tree ang napupuno ng regalo, kundi pati ang mesa na punong-puno ng mga putahing pamana na star ng Noche Buena ng bawat pamilya. Mula sa mainit na putsyerong Bisaya ng Cebu, sa espesyal na murkong hubad ng Laguna, hanggang sa matamis na daral ng Sulu at mainit na tinolang gumigising sa tila nabuburang alaala ng mga nakatatanda. Maligayang Pasko. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po kami sa aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano ba magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa